So, ang masasabi ko, sobrang napahangat talaga ako nung Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. Alright, former MMA fighter lumaban before sa UFC and Brave Combat Federation at lumaban din sa Abu Dhabi Warriors Federation Champion, anak to ng former WBC Super Featherweight World Champion na si Rolando Navarrete at ngayon ay lumalaban sa bare knuckle. Eto guys, yung sinabi niya na humanga talaga siya kay Janril Cuadro Alas Casimero sa pinakitang tapang nito kahit napakadihado na nito sa kanyang laban. Eto, panoorin natin. What do you think about Casimero last fight kay Sanchez? Yun. May tanong ka ba sa inyo, no? Ayan. syempre, ang gagawin ko kasi, fighter ako, atleta ako. So, totoo lang, magiging honest ako lagi sa opinion ko. Hindi ako magiging bias kay sa Casimiro, hindi rin ako magiging bias sa Thank you. sa kanya. So, atleta ako. So, ang masasabi ko, sobrang napahangat talaga ako nung last na panalo niya. Kasi, fighter ako eh. alam Yep. ko, kung nag-overweight siya, pagkatapos, syempre, medyo disappointed tayo kasi nag-overweight siya. Kasi, duty niya yan mag-overweight. Pero, kasi, pinagbayaran niya yan eh. Pinagbayaran niya yung overweight niya na hindi siya, kasi di ba ang laban niya is 1-2-2? Tama, 1-2-2, di ba? Yes. 1-2-2 pa. Pagkatapos, sabi ng kalaban, sorry, maluling yung aso ko. Sabi ng kampo ng kalaban, huwag kayong umakyat to 128, kinabukasan. Titimbangan ka ulit ng alas 10 sa alas 12 kinabukasan. Bago magsimula yung event, kailangan 128 ka. Ikaw, atleta kasi ako. So ako kasi, tumitimbang ako, lumalaban ako 155. So pag titimbang ako ng 155, ngayong timbangan, kinabukasan nasa kasi kg, sabi natin kg, tumitimbang ako ng 71. Kunyari timbang ako 71 this morning, kinabukasan nasa 80 ako, 80 kg. So, ang sinasabi ng kalaban is kinakailangan umakyat lang siya ng 122 to 128. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's 6 pounds. So, that's just 3 kilos. So, that's impossible to recover. Hindi siya makarecover maayos. Tama. Kung inom lang siya siguro kahit 1 litrong tubig, malapit na siya sa 128 eh. Ibig sabihin, nagutom siya after timbangan, nagutom siya the whole day after timbangan, hindi siya naka-recover electrolytes niya kung nag-cut mo siya malaki. Kinabukasan, pumunta siya ng uhaw siya. Siyempre, hindi siya ganun ka uhaw eh. Hindi siya ganun ka naka-recover. Uhaw siya and gutom. Tapos, he has like 4 hours lang yata bago laban niya, bago makarecover kasi tumimbang siya 128 eh. Yep. So, sobrang hindi siya lamang kasi nakatungtong siya lamang siya ng 1 kilo. Binayaran niya yun sa araw ng laban. Yep. So, yung sinasabi na lamang siya sa 1 kilo. Hindi, kasi ako naintindihan ko yung process ng fighting eh. Binayaran niya yun kasi tumimbang siya sa araw ng laban. Sa araw ng laban ng 128. So, he meant to lose. Totoo lang. He meant to lose that day. Ako, gusto ko manalo si Casimiro, pero he meant to lose that day. Kasi, there's no way na pwede kang manalo sa ganong kadihadong agreement eh. Ako noon, pag sinabi ng kalaban ko na, wag ka, kunyari, tumuntong 155. Tapos sasabihin ng kalaban ko na, oy, hindi ka pwedeng makakit ng 160 kinabukasan. Hindi ko natutuloy na, loko ka ba? Gusto mong patayin mo. Loko ba? Diba? That's suicide. Yung totoo sa yung ginawa ni Casimiro, that's a suicide mission. Totoo lang, suicide mission yun. Yun. Kasi dehydrated siya, gutom siya, tapos lumaban siya. Plus, the idea na natapos niyang laban ng first round. So, nang halos, hindi mo siya nahirapan eh. Hindi siya nahirapan.
even my wife, like, medyo kasi dahil nagkasagutan kami ng Casimiro, di ba? May Casimiro dati. Nagkasagutan kami ng team nila. Nanonood kami ng wife ko. Yung wife ko, medyo, syempre, dahil marami na sinabi sa akin before, medyo may ill feeling siya. Pero nung after na natin na Casimiro, sabi ng wife ko, habang nanonood kami, grabe namang galing ni Casimiro. Paano siya nanalo na dehydrated tsaka gutom? Posible. Kasi yung wife ko, fighter din kasi yun eh. Ano yun eh, Kyokushin champion yun. Of course. So, she understand the process. So, yun. Ang masasabi yun yung comment ko. I mean, we're not friends of Casimiro. I'm not a friend of Casimiro. But I'm a fan of boxing. So, that's my judgment. That's my judgment on that fight. Hindi ako pwede kasi pangit kasi yung idea na magiging hater kasi is bad. Ayaw ko maging hater na Casimiro na kahit anong kabutihang nagawa niya sa sport, ilalaitin ko pa rin siya. No, I'm not that kind of person. I'm a Christian eh. Kahit mayabang ako, I'm a Christian. Kristiyano akong tao. So, I can criticize Casimiro every time he do things katulad ng ano ba yan, yung nag-overweight siya. Siyempre, pwede ko siyang sabihin na medyo nagpabaya siya sa timbang niya. Pero binayaran kasi niya yan. Para sa akin, binayaran niya yan the next day. Tumimbang siya the next day. And the idea na lumaban pa rin siya after that. We should like praise the guy. Like congratulate him. At least congratulate him for the risk na kinuha niya yun. Winagaway niya yung bandila ng Pilipinas. And as a Filipino, kababayan natin yun, dapat proud tayo sa ginagawa niya kasi almost impossible siyang manalo that day. Pero he won. You work hard for it. And we should give him the credit. We should give him the credit. Even some of us doesn't like his personality, the way he posts in social media. It doesn't matter. But what he did that day is amazing, and we should give him credit and stop. Wag muna natin siya i-down. Let's congratulate him as a countryman, as a athlete. Yun that's my opinion. Professional opinion. And that's the end result. We all should support and be proud and respect all the athletes. Tama. So yun lang mga boss, huwag kalimutan mag-like, share, and follow me and sa aking channel subscribe para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports, boxing, MMA, arm wrestling at iba pa. Salute! Peace out! Boom! Diba?